Naririnig niyo ba yon mga kabagis? Ang paghingal na yon ay hingal ni Nestor, ang pangunahing nating karakter dito sa kwento. Dahil sa kalaliman ng gabi sa isang parte ng isla, nandoon siya. Sa gitna ng makapal na ulap ng hamog, maririnig ang malalalim na paghinga ni Nestor habang binabaybay ang masukal na daanan. Hawak niya ang kanyang itak. Ngunit ganun pa man, ay nananatiling kalmado noon si Nestor dahil nasa kanya naman ang singsing ng bulalakaw na pamana ng kanyang lolo. Ang kanyang pangunahing anting-anting o bertud na pangontra sa mga lalang ng dilim o sa mga aswang nga. Quezon Province tayo, 1985, Pululo Island. Lina! Lina! Asan ka? Sigaw ni Nestor sa paghahanap nito sa kanyang kasintahan. Nestor! Nestor! Pag-alingaw-ngaw naman ng boses ni Lina sa pagtawag sa pangalan nito. Lina! Asan ka? Asan ka? Anong nangyayari sa lugar na to? Nasa akin naman ang singsing. Bakit tila napaglalaroan pa ako ng mga lalang dito? Saad ng pagsasalita ni Nestor sa sarili ng Nestor! Muling rinig niya ng boses ni Lina. Napalingon siya noon ng mabilis na itinutok ang gasera sa direksyon ng tunog. Ngunit wala siyang nakita kundi ang mga naglalakihang ugat ng balite na tila gumagapang papalapit sa kanya. Nasaan ka? Nasaan ka, Lina? Wika niyang muli na pilit na binubuo ang lakas ng kanyang loob. Nang biglang sa pagsipat-sipat niya sa paligid sa di kalayuan, may nakita siyang mga matang nagliliwanag sa dilim na kulay pula na parang nag-aalab ito at puno ng galit. Kasabay nito ang parang bigla ang paghinga ng lupa na parang nabubuhay ang kapaligiran. Pero nanlaki ang mga mata ni Nestor nang sa mga ilang sandali lamang lumabas mula sa kadiliman ang isang anino. At ang may anino noon ay isang babae na nakasuot ng sirang saya, duguan at may mga kuko na mas matalas pa sa talim ng itak ni Nestor. Ang kanyang muka ay para namang nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay parang naglalaman ng walang hanggang puot. Naghahanap ka ba ng sakot, Nestor? Tinig ng babae na ang boses ay nag-i-echo na sumasalamin sa kabuuan ng kagubatan. Handa ka na bang malaman ang kapalit nito? Dagdag pa na wika ng boses ng babae na papalapit sa kanya. Ngunit bago pa makagalaw noon si Nestor, bigla na lamang bumukwal ang lupa sa kanyang paanan at doon na rin lumabas ang mga ugat ng balite na parang may buhay. Kumilos ang mga yun ng mabilis at biglang pinuluputan ang kanyang mga paa na sa madaling sabi ay hinawakan siya ng mga ugat na yun upang hindi siya makakilos at pilit siyang pinipigilan ng mga yun habang unti-unting lumalapit ang babae sa kanya. Pero sa mga ilang segundo ng kaganapang iyon, napaiko mang kamao ni Nestor sa kung saang parte nakasuot ang singsing ng bulalakaw. At sa pagitan din lang ng segundong yon, hindi ako dito mamamatay, Lina! Sa bulong na yon ni Nestor, biglang nagliwanag ang singsing niya ng bulalakaw at sa liwanag na ipinamalas ng singsing ay napukaw ang kadiliman ng paligid, pati ang mga mababang hamog sa kapaligiran, at naglaho na rin noon sa kanyang paningin ang papalapit sa kanyang babae dahil sa pagsilaw ng liwanag ng singsing. At doon ay narinig ni Nestor ang isang bulong na galing sa malalim na boses na ang sinasabi ay, "Huwag kang magkakamaling pumasok sa yungib ng sitan, Nestor. O isusumpa ka rin ito tulad ng iba." Nang marinig yun ni Nestor ay napatingin siya sa kapaligiran na halos inaaninag pa ang lugar dahil sa nag-iilaw pa rin ang singsing ng bulalakaw. Ngunit sa harap niya ay bigla na lamang bumukas ang isang lagusan na parang nag-aanyaya sa kanya na pumasok doon. Ako ang yungib.
Tunog naman ng isang boses na nanggagaling sa nagbukas na lagusan at sumunod na dito ang pagkakarinig niya ng iyak ni Lina at ang mga halakhak ng mga nilalang na nakakubli sa dilim ng lagusang nagbukas. Sandali mga kabagis, napapaisip na ba kayo kung bakit ganun na lamang ang nangyari ng gabing ito ng buhay ni Nestor at ng kanyang nobya? Ganito kasi, makinig ng mabuti dahil ito yung papyaw na buod ng kwento. 3 araw bago ang mapanganib na gabing iyon, nagsimula ang lahat sa isang masayang pagtitipon sa baryo ng Mapatong, Pulilo Island. Ang buong baryo ay nagtipon-tipon upang ipagdiwang ang kaarawan ni Lina, ang nobya ni Nestor. Masaya ang lahat, mga awitan, sayawan at ang amoy ng masarap na pagkain ang bumalot sa gabing iyon. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, isang matandang babae ang dumating na balot sa itim na balabal. Wala namang masyadong nakapansin sa matandang to dahil nga sa abala ang lahat sa kasiyahan sa kanilang pagdiriwang. Hanggang sa mga ilang sandali ng kasiyahan na yon ay nakalapit ang matanda kay Lina na ang hinahanap pala sa kasiyahan ay si Nestor. At ang ngalan ng matandang to ay Aling Sabel. Pero hindi lang ito basta matanda dahil kilalang mahiwaga at tahimik ito na naninirahan sa gilid ng kagubatan. At sa pagpunta nga niya sa okasyon, may dala itong isang bagay na nakabalot sa telang puti at isa iyong lumang mapa na puno ng kakaibang simbolo. Inabot niya ito kay Lina na noon ay nagdadalawang isip pa na tanggapin ito. Hahawakan mo lang ito, Lina. Pero hindi ito para sa'yo, sabi ni Aling Sabela na nakatingin naman kay Nestor. Ito'y para sa inyong dalawa upang sagipin ang inyong pamilya sa sumpang matagal nang nakatakda. Nakikinig lang naman noon si Nestor na nasa tabi ni Lina at seryosong nakatingin lang naman sa matanda. Ngunit sa mga ilang minuto lamang ay hindi nila sineryoso ang babala ng matanda sa mga iniwan nitong bilin sa magkasintahan. Pero naiba ang sitwasyon nang sumapit na ang madaling araw pagkatapos ng kaarawan ni Lina. Bigla na lamang naglaho si Lina sa kanilang tahanan. At sa pag-aalala, ipinaalam naman ng mga magulang ni Lina ang nangyari kay Nestor. Tungkol nga kay Lina, walang ideya ang lahat kung anong nangyari kay Lina. Pero ang tanging naging palatandaan ay ang naiwang mapa sa kanilang mesa at ang bahagyang natupok na papel sa sunog sa gilid nito. Sa galit at pangamba ni Nestor sa nangyari ay agad niyang naisip si Aling Sabela na siyang nagbigay ng mapa. Parang gusto niyang sisihin ang matanda sa nangyari, kaya pinuntahan niya si Aling Sabel sa lugar nito. Aling Sabel! Aling Sabel! Sigaw ni Nestor sa harap ng bahay ng matanda. At nang paglabas ni Aling Sabel sa kanyang tahanan, kasabay ng pagsikat ng araw ng umagang iyon. Anong ginawa mo? Anong ginawa mong matanda ka? Anong meron na sa limonyong nasa mapang to na binigay mo? Puyos ng galit ni Nestor na halos saktan na noon ang matanda. Ngunit salamat na lamang at hindi naman niya napagbuhatan ng kamay ito, sapagkat kahit nagpupuyos na siya ng galit nito ay nagawa pa niyang magtimpe. At doon ay nagsalita ang matanda ng, Pasensya ka na, Nestor. Kinailangan ko na ibigay yan sa inyo para malaman niyong totoo. Dahil pag di ko ginawa yan, ay baka naman buong pamilya niyo ni Lina ang mawala. Paliwanag ng matanda. Anong ibig mong sabihin, tanda? Uwi ka ni Nestor. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari kapag isinuko ko na ang mapang yan sa inyo. Sabihin mo sa akin, Aling Sabel, nasan si Lina? Tanong ni Nestor na nooy nagpipigil pa rin sa galit. Siguro ay kinailangan siyang kunin ng yugib ng sitan. Paliwanag ng matanda na may pag-aalala sa kanyang boses. Siya ang pinili para maging alay ng mga nilalang sa dilim. Siguro, sa pagkakaalam ko. Napatahimik noon si Nestor sa sinabi ng matanda at tinuloy pa ng matanda ang sinasabi nito sa kanyang pagpapaliwanag.
Ayon kay Aling Sabel, ang pamilya ni Nestor ay may malalim na koneksyon sa yungib ng Sitan dahil ang kanyang lolong si Ambong ay isa sa mga huling bantay ng kuweba at nagtangkang pigilan ang muling pagbubukas nito. Ngunit sa kasamaang palad, naglaho rin ito sa isang misteryosong pangyayari nang pumasok siya sa yungib at ang kanyang pamilya ay isinumpa pala ng mga nilalang ng kuweba dahil sa pagtataksil sa kanilang kasunduan. At ang masama dito, dahil sa wala namang babae na sa pamilya nila Nestor na buhay, ang babaeng magiging konektado o pakakasalan niya ay madadamay sa sumpang ito. Kaya nga damay si Lina na nobya nito. Nang makalap ni Nestor ang mga impormasyon tungkol sa pagkawala ni Lina, ay hinayaan na lamang niya ang matanda sapagkat alam niya nga wala rin namang mangyayari kung sisisihin niya lang si Aling Sabela. Bagkus ay ang ginawa niya ay naghanda na ito para pumunta sa yungib ng Sitan. Dahil alam naman ni Nestor ang lugar na yon at hawak niya pa ang mapa. Matagal na kasing tampulan ng kwento at mga alamat ang kuwebang sinasabi ng matanda. At alam naman ni Nestor na sa mga kwento ay puno ang kuweba na yon ng kwento tungkol sa kababalaghan. Pero hindi naman makakapayag si Nestor na basta na lang mawala si Lina sa kanya. Kaya ang ginawa niya, gamit ang mga iniwang tala ng kanyang lolo at ang isang singsing ng bulalakaw, isang antigong alahas na iniwan ni Ambong sa kanya, na sinasabi namang representasyon ng isang anting-anting. Nagdesisyon nga si Nestor na sundan ang mapa patungo sa kuweba. Walang pangambanon si Nestor sa kanyang sarili sa pagtahak niya ng daan papunta sa kuweba sapagkat nakasuot nga sa kanya ang singsing ng bulalakaw. Pero sa kanyang paglalakbay na inabot na siya ng gabi, bago pa man siya makalapit sa kuweba, nagsimula ng kumilos ang mga nilalang sa kagubatan. Sa kanyang paglalakbay, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin, ang mga bulong na tila may mga matang nakamasida. At ang kanyang bawat hakbang na nagdadala papalapit sa kuweba ay siya ring parang nagdadala sa kanya papalapit sa panganib. Dahil sa mga aninong gumagalaw sa paligid, mga tunog ng mga halakhak na parang napakalapit lang sa kanyang tenga ang tunog. Hanggang sa panay na nga ang paghingal nito na parang pagod na sa kanyang paglalakbay. At dito ay nangyari na nga ang mga kakatuwang bagay sa kanya na ating nasaksihan sa ating mga imahinasyon sa umpisa ng ating kwento. At dito na nga ay babalik na tayo sa kasalukuyang kaganapan sa yungib ng Sitan, kung saan pumasok na nga sa isang portal itong si Nestor. Hawak lamang ang kanyang itak na armas at ang singsing ng bulalakaw na pinapaniwalaan niyang promoprotekta sa kanya. Nagdesisyon siyang pumasok dito dahil doon niya nga naririnig ang paghingi ng boses ni Lina ng saklolo. Sa pagtigil ng hingal ni Nestor sa pagpasok niya sa yungib ng Sitan, sa kanyang pagtayo ng matikas ay ramdam niya ang bigat ng presensya sa loob. Para bang may kakaibang enerhiya sa loob ng yungib na yon na kung ikaw mismo ang makakaramdam ay nakakapangilabot. At dito ay parang nakisama naman ang kanyang singsing ng bulalakaw sapagkat umilaw yon ng bahagya na para bang linalabanan ang dilim ng yungib at ang presensyang kilabot na bumabalot dito. At dahil nakikita naman na ni Nestor ang palingid ng yungib at ng daanan na parang lagusan, dahil sa pag-iilaw ng singsing ay lumakad na ito upang hanapin nga si Lina, at tangan pa rin ang itak nito sa kanyang kamay na hawak ng mahigpit. "Lina! Lina! Nasaan ka?" Sigaw niya na umalingaw-ngaw sa loob ng kuweba. Pero pagkatapos ng tunog ng kanyang boses ay saglit na katahimikan ang sumunod, hanggang sa narinig niyang muli ang halakhak ng babae mula sa di kalayuan. Pagkatapos noon ay ang pag-ugong ng mga nakakatakot na tunog ng pagdurusa ang kanyang narinig, pati ang pag-iyak at para bang tunog ng mga espiritong nahihirapan. Ngunit naging matatag si Nestor dahil wala naman siyang magagawa kundi tibayan ang kanyang loob
dahil nandun na siya. Wala nang atrasan to. Lina, hindi ako uuwi hanggat di kita kasama. Bulong pa niya sa sarili habang naglalakad noon. Mga ilang minuto pa yun ng paglalakad ang ginawa niya. At sa awa naman ng Diyos ay wala namang gumambalas sa kanyang paglalakad o nagnais na saktan siya na lalang sa loob, maliban na lamang sa mga tunog na nakakakilabot at mga paggalaw-galaw ng bahagya at pagtunog ng mga paniki na naninirahan sa yungib. Ngunit nang mararating na niya ang parang pinakadulo ng lagusan, pansin niyang parang mas lumaki doon ang espasyo ng yungib at dito ay nanlaki ang kanyang mga mata ng "Lina! Lina!" sigaw niya. Dahil nakita niya si Lina, ang kanyang nobya, na nakatali sa pakrus na kahoy. Ngunit parang wala yung malay at nanghihina. Nang dali-daling sanang palapit dito si Nestor, nakita pa niya ang papyaw na pagtingin ni Lina sa kanya nang nanghihina. Bigla ang natigilan si Nestor ng Malakas ang loob mo, batang ambong. Pero alam naming darating ka. Dahil eto talaga ang iyong magiging kapalaran. Ang dugo ng nobya mo at ang dugo mo ay ang siyang magiging dilig sa lupa ng yungib sitan upang ang lahi namin ay makalabas ng muli sa yungib na to. wika ng isang matanda na nooy bigla na lamang dahang-dahang lumantad mula sa karimlan ng dilim hanggang sa maaninag ito ni Nestor dahil sa liwanag ng kanyang singsing. At doon ay nakita ni Nestor ang iba pang nilalang na kasama ng matanda mula sa dilim. Ano? Mga aswang? Wika noon ni Nestor sa sarili na napahigpit ang hawak sa kanyang itak dahil nakita ni Nestor ang mga maiitim na lalang na parang parihaba ang katawan dahil sa kapayatan ng mga ito. Pati ang kanilang mga pangil ay nakausli na sa kanilang mga bibig at nagniningas ang mga mata ng mga yun sa dilim na parang kulay sa baga ang pula. At ganun din yung matanda na nagsalita. Ngunit hindi na noon sumagot pa si Nestor at dali-dali itong kumilos ulit para lapitan si Lina. Ngunit sa bawat galaw niya, ang mga nilalang naman ay mas lalong naging agresibo na harangan siya. Pakawalan niyo siya! Kung ako ang kailangan niyo, ako ang harapin niyo! Wika ni Nestor kasabay ng pagliliwanag ng kanyang singsing ng bulalakaw at bigla na lamang lumipat ang liwanag na yon sa kanyang itak. Pagkatapos ay biglang nagbaga ang itak ni Nestor na para bang binigyan ng karampatang kapangyarihan ng singsing ang kanyang itak. Doon ay mabilis naman na kumilos si Nestor upang makuha si Lina. Ngunit Pigilan niyo siya! sigaw naman ng matanda, pero taga ng itak ni Nestor sa isang lalang na sumalubong sa kanya. Lumayas kayo sa harapan ko! Sigaw niya sabay. Saksak ulit niya sa itak sa isang nilalang. Umuusok noon ang katawan ng mga lalang na nadadapuan ng talim ng kanyang itak na para bang nasusunog ang loob ng katawan ng mga yun at namamatay na lang ng dahan-dahan sa pangingisay nang napaatras na ang ilan sa mga lalang sapagkat nakikita nilang parang hindi natitinag si Nestor sa kanilang pag-atake. Marami na rin kasi ang nalagas sa kanilang grupo at hindi nila akalain na mamamatay lang sila dahil sa isang itak na daladala ni Nestor at nang singsing niya ng bulalakaw. Ngunit sa mga sandaling yun, sa muling paglingon ni Nestor sa kinalalagyan ni Lina, nakita niyang bigla na lamang nakalas ang mga tali ni Lina sa mga kahoy. Nakayuko pa ito na nakatayo. Lina! Lina! Sigaw noon ni Nestor. Ngunit sa pagdungaw ng ulo ni Lina na nakayuko, ay nakita ni Nestor ang pag-aalab ng mga mata nito na para bang sinaniban ng kung anong nilalang. At doon ay bigla na rin lang napaluhod ang matandang aswang sa harapan mismo ni Lina at yung mga lalang na umatras na kalaban ni Nestor ay lumuhod sa harapan ni Lina at dito ay nagsalita ang matanda ng Patawarin niyo kami, Mahal na Reyna, at kinakailangan niyo pang sumanib sa katawan ng babaeng yan para lamang tulungan kami. Wika ng matanda na parang takot na takot. Pero tumugon naman na noon si Lina sa ibang boses nito na parang may sanib nga. Tampalasan,
Tampalasan kayo. At sinong nagsabi sa inyo na ginamit ko ang katawan ng babaeng ito para lamang tulungan kayo? Wika nun ni Lina sa iba nitong boses. Patawarin mo! Patawarin! Hindi na natuloy na salita ng matanda sapagkat bigla na lamang natanggal ang kanyang ulo sa pagdaan ng matatalas na kuko ni Lina sa liig nito. Dahil dito ay biglang nagsipulasan pa ang ibang aswang dahil sa takot sa lalang na nakasanib kay Lina. Ngunit bigla na lamang humiyaw nun si Lina ng napakatinis na halos makabasag ng tenga ang tunog. At doon ay biglang tumaob ang mga lalang na nagsipulasan sa loob ng yungib at nangisay na lamang ng tuluyan sa kanilang pagkamatay. At kay Nestor naman noon, nanatiling nakatayo pa rin ito, nagulat sa mga nangyayari dahil di pa rin niya maintindihan kung bakit nagkaganon na nga si Lina. Parang tuod na nakatayo na noon si Nestor dahil di niya alam ang gagawin sapagkat gustuhin man niyang kalabanin ang nakasanib sa katawan ni Lina na lalang ay hindi niya iyon magagawa dahil sa katawang mortal naman ni Lina ang kanyang masasaktan. Sige, saktan mo ko, batang ambong. Wika ng boses ni Lina na ibang-iba na nga hanggang sa mabilis na nawala si Lina sa kinatatayuan nito at biglang paglitaw noon sa harapan ni Nestor. Isang malakas na pagkalmot ang tumama sa dibdib ni Nestor. Nanalsik noon si Nestor at sumalpok ang kanyang likuran sa lupang pader ng yungib. Halos mawalan na noon ng malay si Nestor sa lakas ng pagsalpok niya dito. Ngunit muling bumulong ang malalim na boses sa wisyo niya noon at sinabing, Ikutin mo ang iyong singsing. Ikutin mo ang iyong singsing at bigkasin mo ang mga salitang sasabihin ko sa iyo. Wika ng malalim na boses. At nang wala ng pagpipilian si Nestor, kundi sundin na lamang ang bulong ng boses sa wisyo niya dahil maske ang kanyang itak ay nabitawan niya na rin dahil sa pagsalpok niya nga sa pader. At nakikita niya ng mga sandaling iyon ay papalapit na ulit sa kanya si Lina na nooy parang may intensyon ito na patayin na siya. At sa segundo nga na yon, sa pagsunod ni Nestor sa boses, sa pagpihit niya ng kanyang singsing sa kanyang daliri at sambit niya ng mga katagang sinabi ng boses sa kanyang wisyo. Biglang nagliwanag ang singsing na parang sa liwanag na ng araw na halos nakakabulag na rin sa paningin. At doon ay tuluyan na rin nawalan ng malay si Nestor. At sa mga ilang sandali pa, pagkamulat ng mata ni Nestor. Nestor? Nestor? Boses ni Lina. At pagkatapos makita ni Nestor ang mukha ni Lina na siya palang gumigising sa kanya, nakita na lamang ni Nestor ang kanyang sarili na nakahiga sa isang papag sa may bandang gilid ng parang ng kanilang bahay sa silong ng punong bayabas. Hapon na noon. Lina? Anong nangyari? Bakit ako nandito? Tanong ni Nestor kasabay ng bigla ang pagbangon nito. Anong sinasabi mo? Nakatulog ka nga dito sa papag nyo. Ano? Nakatulog? Tanong niya ng pagtataka. Pero nang tignan niya ang kanyang daliri ay nakasuot naman sa kanya noon ang singsing ng bulalakaw. Hindi na nakaimek si Nestor dahil doon ay napatanong siya sa kanyang isipan na panaginip. Hindi kaya isang panaginip o bangungot lang ang nangyari sa kanya? O di kaya naman ay hatid lang iyon sa isip niya ng kapangyarihan ng singsing ng bulalakaw? Halika na, di mo ata naaalala? Kaarawan ko ngayon. Wika pa ng aya noon ni Lina. Ano? Pagtatakang sagot na lamang noon ni Nestor
dahil ano nga ba ang nangyari, sapagkat sa kanyang isip ay detalyado naman ang mga naganap na kababalaghan. Pero ayon naman sa kanyang ama nang tinanong niya ito, ay sinabi lang naman nun na, "Tanggalin mo ang singsing na yan, anak. Merong bumabalot na hiwaga dyan." At mula noon ay tinanggal na nga ni Nestor ang singsing sa kanyang kamay. At mula sa araw na yon ay hindi pa niya alam kung panaginip o guni-guni lamang ang nangyari sa kanya sa yungib. Mula nung tinanggal niya sa kanyang kamay ang singsing ng bulalakaw.